magandang politika, but wala tayong magagawa kundi mag-move on at tanggapin yung katotohanan na talagang hindi sumang-ayon sa atin yung pagkakataon. Okay, so unfortunately is kahapon marami pa po ang hopeful at umaasa na kumbaga is makabawi man lang itong Chocomocho Flying Titans sa sunod-sunod na pagkatalo nito dito sa PVL Reinforcement para makarga sila dito sa Final 8. But as of today po is nawala na po yung pag-asa kasi officially is tanggal na po sila, laglag na po sila sa Final 8 kasi today nga po yung last day ng laro dito sa PVL Reinforcement para sa round 2. So before naglaro yung Titans is naglaro muna yung kailang sister team kanina, itong Creamline Cool Smasher, na kung saan is naipanalo na naman nila yung laro in 3 sets. So predictably yung naging laro ng Creamline versus dito sa Zeus Coffee, which is isa sa mga bottom teams. So dito ang naging official score ng Creamline ay 17-25, 15-25 at 22-25. And dito sa Titans versus sa Heaters, yung first set ay 25-21, 18-25, 16-25 at 18-25. So panalo po yung itong PLDT Heaters. So dito is magbibigay lamang tayo ng ating general na opinion kasi wala nga itong coach ng Titans na si Coach Dante. Kasi base doon sa ating na-report dito sa ating previous video ay pumunta ng Indonesia itong si Coach Dante para mag-assistant coach dito sa ating national team na Team Alas sa men's team. Okay, which is nag-uwi nga ng bronze medal yung ating national team last week. Kasi mga kapolitika dito is meron tayong mga nababasa na sinasabi nila ay parang alam na daw ni Coach Dante itong maging kapalaran ng kanyang team. So hindi niya na talagang binuhos niya na yung kanyang oras doon sa men's team sa Indonesia, which is yung second leg nga ng CV League. Okay, so overall yung naging performance ngayon ng ng Titans, nakikita natin yung kakulangan sa chemistry. Okay, kasi dito is hindi na pinaglaro nga itong si Wong, at the same time itong kailang import na si Zoe Faki. Ang sinasabi nila is meron daw health issues itong si Zoe Faki, kung kaya nakita natin na sideline lang kanina katabi niya itong si Cicerondina. And marami rin nagsasabi na kung saan is itong si Cicerondina talaga ang pinakamalinaw na naging rason bakit nagka-podium itong Titans doon sa All Filipino Conference. And actually napag-usapan na nga natin yan at nabanggit natin dito sa ating channel na itong si Cicerondina 2 months ago, napag-usapan natin na si Cicerondina itong naging reason bakit nakapag-podium itong Titans. So mga kapolitika, dito sa first set is maganda itong naipakitang laro ng Titans, most especially itong si Dindin Santiago Manabat. So overall, yung sa first set is nasa yung score, di ba? Nasa 25-21, which is sinubukang humabol ng PLDT dito, but so sobrang laki na nga ng lamang ng Titans ay talagang hindi na nila nakayanan itong Titans sa first set. So dito is nakikita natin maganda yung passing ng bola at itong si Dindin Santiago Manabat na talagang bumuhat ng kanyang team. But hindi nga ito na-sustain dito sa second, third at fourth na talagang natambakan sila. Okay, so dito is merong mga times na 8 yung lamang ng PLDT, kung kaya nahihirapan na po na humabol itong Titans, even though may mga moments rin na naitatabla nila yung score. Okay, but hindi yun na-sustain at talagang nagsunod-sunod na. At sinasabi nga ng mga kapolitika ay nakapag-move on na daw itong mga supporters ng Titans at sinabihan na magpahinga na lang at bumawi na lang sa susunod na conference. But dito mga kapolitika, ang sad news po dito is wala tayong kasiguraduhan na makapaglaro na naman itong si Cicerondina, kasi ito nga lang yung inaasahan ng mga Titans na makabawi sila. But sa sinasabi natin is wala nga kasiguraduhan na makapaglaro itong si Cicerondina sa kadahilan ng baka sasabihin ni De Brito na kailangan mag-focus ang mga national players dito sa national team. So walang magagawa dito ang PVL at yung kanilang mga coaches kundi magsarili ng strategy, kasi hindi naman sa sinasabi natin na hindi naman forever na dapat isisi kasi wala si Cicerondina, at yun na lang lagi ang naging scapegoat at naging reason out bakit natatalo yung Chocomocho Flying Titans. Hindi pwede na forever doon mag-dwell yung team,
kinakailangan na meron silang gagawin on their end. Okay, so dito is itong si Tubino, wala na rin tayong nakikitang masyadong ganap, at in fact nagpapaulan pa nga ng errors itong si Tubino, at itong si Molde is nagbibigay rin ng mga free balls dito sa side ng PLDT high speed hitters, dahilan kung kaya nagkakaroon ng momentum na i-spike yung bola dito sa side ng Titans. So mga kapolitika, si Molde naging problema na rin, at itong si Kat Tolentino ay wala rin masyadong ambag dito sa team. At itong si Dindin Santiago Manabat nga lang is talagang bumuhat dito sa team. Wala siyang katulong kumbaga sa scoring. So dito, ito yung pinakamalaking problema, kasi dito mga kapolitika is nakikita ko na itong mga players ng Titans, although average player sila, is merong mga moments na maganda yung kondisyon ng laro nila. Okay? So kasi doon sa naman All Filipino Conference, although andun si Rondina, ay kaya niyang impluwensyahan yung kanyang mga players, na ibang mga players na mag-perform rin or i-execute yung game plan. Okay, so ibig sabihin po nun, factor talaga na merong nagko-condition sa buong team. Kasi itong si Rondina is well known talaga yan na talagang magaling at all around na player. Okay, yun nga lang, itong si Dindin Santiago Manabat, siya lang talaga yung kumbaga na pag-iiwanan niya, hindi siya makakonect, hindi niya kayang impluwensyahan yung kaniyang mga teammates na mag-perform rin katulad ng kanyang ginagawa. Kasi mahirap po ito na kung siya lang ay hindi niya kakayanin, liban na lang kung talagang umaabot ng 40 plus yung kanyang naging points, katulad dito sa import ng Capital One na umaabot ng 49. Okay, so kung siya lang ay talagang hindi talaga kakayanan ni Manabat mga kapolitika. So ito yung number 1 talaga na problema base doon sa kailang naging laro kanina. Okay, at dagdagan mo pa na wala itong kailang coach. Ang sinasabi nga ng iba ay baka matulad rin itong si Coach Dante dito kay Coach O, na kung saan is baka mag-walk out rin dito sa Titans sa kadahilan ng yung pressure at yung stress na rin. Kasi kung matatandaan natin doon kay Coach O na nag-walk out nga siya dito sa Titans dahil hindi niya mapasunod at hindi na execute yung game plan ng team. At the same time, ito ring mga bashers na sinasabi na mag-resign na raw or dapat nang palitan itong coach ng Titans. Kasi ganyan naman mga kapolitika ang sinasabi ng mga supporters pag nakikita nila na natatalo yung kailang sinusuportahan na team, magkakaroon yan ng blame game. So in other words is maghahanap yan ng mga tao na kung sino pwedeng i-pinpoint, ituro na ikaw yung naging reason bakit natalo yung team. So pwedeng itong coach, pwedeng players rin ng Titans, so hindi natin alam, but for sure base nga doon sa naging laro kanina is talagang wala yung mga players na tutulong dito kay Dindin Santiago Manabat. Siguro kung yung mga ibang players is nakapag double digit yan, pwedeng iakyat yan sa 5 set yung laro, but mahirapan na kasi sa sobrang lakas nga dito sa, kung ikukumpara mo mga kapolitika dito sa PLDT high speed hitters na andito si Lena Samuelenko, meron siyang mga katulong na scorer dito sa kanyang team, namely itong si Bidonia at itong si Majoy Baron, at the same time itong si Erica Santos. So sobrang dami ng pwedeng magbigay ng score dito sa PLDT kung ikukumpara mo dito sa Chocomocho Flying Titans. So far mga kapolitika, yun ang ating opinion at ating bird's eye view sa naging laro kanina, kasi today po ang last day ng PVL Reinforcement Round 2. So sa mga susunod na araw is magkakaroon na po ng quarterfinals, so ibig sabihin isasalain na yung Final 4. At magbibigay rin po tayo ng update sa inyo sa mga susunod na ating video. So far yun ang ating naging personal assessment dito sa naging laro ng Titans kontra sa PLDT high speed hitters. Mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa pagkatalo at ano ang inyong masasabi dito sa naging performance ng Chocomocho Titans kontra sa PLDT high speed hitters? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.